Good morning! Maaari po bang imbitahan ng lahat na tayo po'y magsitayo? Pwede po bang pakigreet po natin yung mga katabi natin ng isang magandang at todong sikat na araw na umaga. Ayan. Bigyan niyo po sila ng magandang ngiti ninyo, yung kita yung ngipin. Ayan. Okay, church, are we excited today? Nasasabit po ba tayong maparito ngayong umagang ito? Alam niyo po, sabi ng isang psalmista po sa Psalm 122 verse 1, ang sabi po dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Sa ibang version po sa NIV ang sabi, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Amen? Meron pong kagalakan sa presensya ng Panginoon. Sino po yung nag-agree dito? Taas ang kamay. Amen. Amen? Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Tayo po'y mamalagi sa Kanyang presensya. Purihin ka, O Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah! Sa lahat ng papuri, Panginoon. Yes, Lord. The God who was, we worship the God who is, we worship the God who more will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds a victory. There's joy in the house of the Lord, there's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. Let's sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon that cross, then He rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, church, let's declare. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. One more time. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise.
mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Amen. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Let's sing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan the son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 Lord. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your amazing grace. Thank you for your love. Walang katulad na pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa nga po we sing. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus,
Jesus, I sing for. Minsan pa. Let's sing. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord, we thank you, Jesus. We'll continue to worship you, Father. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Let's do this prayer, Lord. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love.
rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, Lord. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Let's sing, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will arise on eagle's wings. Come live in me, and all my life take over. Come breathe in me, and I will arise on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come on, everyone, let's sing. Let's be a prayer. Come live in me, and all my life take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live
I will rise on eagle's wings. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Come live with us, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. For the last time we sing, come live in me. And I will arise on eagle's wings. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong malalim na pagmamahal, sa iyong biyaya. To your grace, O Lord. Muli, Ama, sa iyong lahat ng papuri at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngitian nyo nga muna po yung katabi nyo at habang inihanda natin ang ating mga sarili sa muli ay paggunita sa sakripisyo na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo dahil po sa pagmamahal niya sa atin. Naalala niyo po yung lesson natin last week. Gandang umaga. Yung tinuro po sa atin ni Brother Jonas ay mula sa aklat ng Mateo 5:17. At ganito po ang sinasabi, think not that I came here to abolish the law or the prophet. I did not come here to abolish the law, but to fulfill it. Sabi niya, huwag niyong isipin na naparito ako para pabaliwalain yung kasulatan, yung kautusan at mga propeta. Ako'y naparito hindi para iyon tanggalin, kundi para iyon ay aking tuparin. Alam niyo, sabi ng Biblia kasi, if we would recall, no, nung gabi na ang Panginoong Jesucristo kasama yung kanyang mga alagad ay nagputol-putol ng tinapay at uminom ho ng saro, that night they were commemorating the Passover. Ano po yung Passover? Yun po yung ginanap po nung unang panahon nung ang Israel ay bihag pa ho ng Ehipto. Naalala niyo po yung kwento po na yun, ano? When they were in Egypt, no, there came a time when the Lord heard yung kanilang cry at binisita sila ho ng Panginoon. At sa pamamagitan po ni Moises ay ipinarating ng Panginoon ang mensahe sa kay Paraon. Sabi niya, palayain mo ang aking bayan, palayain mo ang aking anak, ang Israel. No, hindi po nakinig kagad si Paraon ho doon. It took 10 mighty plagues. And the last plague nga ho is yung angel of death. Ano po yung nangyari? No, kasi dadaan ho yung anghel ng kamatayan. Yung anghel ng kamatayan, lahat ng madaan ng bahay ho nun, lahat ng firstborn ay mamamatay. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Sinabi niya kay Moises, sabi niya, sabihin mo sa mga anak ni Israel, mamili kayo ng isang tupa na walang bahid. At yung tupa na yon, papatayin. At yung kanyang dugo ay ipapahid ho sa pintuan, doon sa kanyang hamba at doon sa kanyang itaas. At ang sabi ng Panginoon, when the angel of death would come, when it see the blood, it will pass over you. Hindi ho mahalaga kung sino yung nasa loob ng bahay. Basta nakita ho nung anghel ang dugo na nakapahid sa pintuan o doon sa hamba ng pintuan, lalagpasan ho yun ng anghel.
Ano po ang ginugunita po nun? Yun po yung ginugunita. At sabi ng Biblia, simula po nung panahon na yun, yun ay naging covenant na ng Israel, no? Bilang paggunita sa mahalagang araw na iniligtas sila ng Diyos. At nung araw po na yun, sabi ng Panginoon, sabihin mo, ipaghanda tayo ng pumunta ka sa lugar na ito at sabihin mo, kailangan ng Panginoon yung upper room. Kaya ho sila nagtipon-tipon doon Kaya nung sila ay kumakain, no? Anong ginabi ng Biblia? Sa unang Korinto 11:23, yun ho yung lagi nating binabasa. Sabi noon, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabi siya ipagkanalo ay dumampot ng tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, matapos makahapon, hinawakan niya ang saro. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inaalala niyo, ipinapahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ano ho ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo nung in-institute niya yung pagputol mo ng tinapay? Ipinapahayag niya ho, sabi niya, I did not come here to abolish the law. Kasi sa law ho, anong sinasabi nun? Sabi sa Romans 6:23, yung kasalanan ho natin may konsekwensya. Hindi pwedeng baliwalain. Sabi ng aklat ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa totoo ho, dahil lahat ho tayo ay nagkasala, sabi ho ng aklat ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian o sa katwiran ng Diyos. Tingnan niyo ho yung katabi ninyo. No? Huwag niyo yung katabi ninyo. Sarili niyo na lang ho pala ang tingnan ninyo. Yung sarili na lang natin. Lahat ho tayo makasalanan. Sa totoo ho, hindi ho tayo aabot sa panuntunan ng Diyos. Sabi ho ng aklat ng Hebreo, 22, anong sinasabi dito? Maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang kasalanan. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? May Old Covenant ho Yung Old Covenant is just a picture of the New Covenant. Yun yung mga pagpatay sa mga tupa, sa pag-aalay, sa paghawak sa tainga ng mga pari para sa paglilinis. Larawan lamang ho yun, sapagkat hindi naman talaga noon masusolusyonan ang problema sa kasalanan. But this time, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am making a new covenant with you. And that new covenant, you no longer need to offer sacrifices of lambs or ox or anything that would have to die para sabihin na malilinis ang kasalanan mo. Sapagkat this time, I am the Passover Lamb. Yan po ang sinasabi ng aklat ng unang Korinto 5:7. For Jesus, the Passover Lamb has been sacrificed. Inoffer ho ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili bilang unblemished lamb. Siya na walang kasalanan, inialay ang kanyang sarili para maging kabayaran sa ating mga pagkakasala. Kaya sabi ho doon sa pangalawang bahagi ng aklat ng Roma 6:23, bagamat sinabi nung una na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, that is what we are supposed to receive. Pero yung next portion, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus. Sapagkat ang biyaya, anong ibig sabihin ng biyaya? Hindi ka naman karapat-dapat, pero ibinigay sa'yo. Hindi mo naman pinaghirapan, pero ibinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sino man sa Kanya'y sumampalataya, hindi napapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that is available to all of us. If we would receive Him, if we would believe in His name, we will become children of God.
At sa atin pong mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas, rejoice. Dahil po sa kalinisan at sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, may bago tayong katwiran. At ang katwiran na yon ay ang kabanalan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. And as we receive this, we can receive this with confidence. Bakit? Kasi po, yung blood ng Panginoong Hesukristo, yun po ang patuloy na naglilinis sa ating lahat. Let us all pray. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa umaga pong ito. Salamat po dahil sa kabila ng aming pagkukulang, Lord, we could approach your presence and ask for your forgiveness. For it is you who promised us, Father, pinangako niyo po sa amin. If we are truthful, if we are lumapit kami sa inyo, Father, you will forgive us our sins. Yun po ang sabi ng inyong salita. Lord, we just present to you ourselves, Father. Wala naman kami maitatago sa inyo. That is why, Father, we simply ask for forgiveness. And we claim that forgiveness not because of what we have done, but because of what Jesus Christ did on the cross. Ama, maraming salamat po. And as we commemorate, Father, and as we remember, Father, the sacrifice that Jesus did on the cross, we will forever be grateful. And Lord, we totally surrender ourselves to you, Father. Help us so that despite our shortcomings, despite our iniquities, Father, Lord, you will sanctify us by your Spirit. Lord, we surrender everything to you. We thank you and we glorify your name. In the mighty name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. Mari na po natin kainin ng tinapay at inumin ng saro. Muli po, ihanda natin ang ating sarili para sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ayan. Habang kinukolekta po yung inyong mga cups ay muli nga po ay pwede bang ngitian natin ating katabi? Ayan. Sabi mo, huwag kang matutulog. Kasi pag natulog ka, hahabay preaching. Kasi dapat 15 minutes lang to eh. Kasi nga, pag may nakikita kaming natutulog, hinahabaan namin. Baka magalit kasi pag nagising eh. Kaya hinahabaan namin. Again, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, and even to those who are with us right now online. At kami po ay muling natutuwa dahil marami po dito mga mukha na dati nating nakasama na muli ay nakita natin ngayon. So, nagagalak po kami na kayo ay kasama namin ngayong umagang ito. And of course, to those who are week after week and after week ay talaga nakakasama natin sa pagsamba sa Panginoon. Lagi kaming natutuwa na kayo po ay nakakasama namin at nakikita namin ang inyong mga magaganda at nagwagwapuhang mga mukha ay every Sunday. So, tayo po ay before that, we also wanted to congratulate si Brother CJ Kabiga. Wala po siya ngayon dito. Siya po ay nandoon sa church natin sa Giginto. Kasama po yung kanyang buong pamilya. They're gonna be celebrating kasi po si Brother CJ ay nakapasa sa licensure exam ng landscape architecture. So congratulations, Brother CJ. Siya po ang ating youth leader. So kasama po siya sa ating leadership team. Yan. So mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin doon sa ating series about the Sermon on the Mount. Natatandaan niyo po ba yun? Sa book of Matthew chapter 5. Ito pong pag-aaral natin na ito ay napakahalaga. Ito po ay tinatalakay natin, hindi dahil, kasi baka maaari pong marami sa atin, baka iba sa atin, kabisado na natin ito .
No? Ano ba yung Sermon on the Mount? O maaari iba sa atin talagang pamilyar, kabisado, or na-aware na tayo sa mga teachings about doon about sa mga teachings ni Jesus, no, sa panahon pong ito. But I just really wanted to look back, no, muli gusto po natin itong balikan dahil ito po yung napakahalaga sa ating mga anak ng Diyos. And just before we continue, no, siguro po maganda na malaman natin sino ba yung kausap dito ni Jesus during this sermon, At makikita po natin na ito pong sermon na ito, he is preaching these teachings, sa kanya pong mga disciples. Hindi lamang po doon sa 12, kundi doon sa lahat ng mga sumusunod kay Kristo sa panahon na yon. So hindi lamang ito, hindi niya po ito tinuturo doon sa mga random people lang na nakasalubong niya sa daan, hindi. He went up on the mountain and preached these teachings sa kanya pong mga disciples, sa kanya pong mga tunay na kumikilala at sumusunod sa kanya. So malinaw po ba, mga kapatid? And last week, sinimulan po natin ito, of course, doon sa chapter 5, verse 1 to hanggang 11, or hanggang 12, in the Beatitudes. And then last week, idiniscuss po ni Brother Jonas, at katulad po nung nabanggit ni Brother Bebong kanina, that Christ already fulfilled the law. Alam niyo po, ito pong katotohanan na ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay, ito is a doctrinal topic or a doctrinal belief, na tayo po dito bilang isang iglesia ng Diyos ay naniniwala that Christ fulfilled the law and did not destroy it. Yun po ang sabi ng salita niya, He came to fulfill the law and not to destroy it, not to abolish it. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Mga kapatid, and last week, naibahagi po sa atin ni Brother Jonas, sabi ko nga, ito yung naging emphasis ng kanyang preaching. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 17, huwag ninyong isiping ako'y pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako kundi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sabi ko nga po, napaka-importante po na katotohanan ito at napakahalaga na magkaroon po tayo ng tamang pagkakaunawa about this particular truth, about this particular doctrinal topic or belief, So, naituro po sa atin ni Brother Jonas na yung tunay po natin pagsunod kay Kristo, meron daw po itong patotoo. Meron daw po itong katunayan. Tama ba? Na makikita sa atin kung tayo yung mga tunay na disciple ni Kristo sa pamamagitan po ng mga how we really obey, yung pong mga itinuturo ng ating Panginoon. At sabi nga po ni Brother Jonas last week, yung totoong pagsunod daw po, ito ay may pagpapatunay na ikaw ay isang disciple ng Panginoon. Number 1, ano daw yung katunayan? Sabi diyan, meron tayong ang pagsunod natin kay Kristo, ito daw po yung katunayan ng pagmamahal at pagkakaroon natin ng tunay na relasyon sa Diyos. Amen? Sino po dito may tunay na relasyon sa Diyos? So dapat daw po nakikita, number 1, nakikita sa atin yung katunayan ng ating pagmamahal, yung katunayan ng ating relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa kanyang mga salita. John chapter 14, verse 15, sabi doon, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Sino po dito nagmamahal sa Diyos? Yun po ang sabi diyan, kailangan tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ikalawa, sabi ni Brother Jonas, katunayan daw po ito ng ating bagong pagkatao. Amen? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan niyo, ang lahat ay naging bago. Lahat daw po ng na kay Kristo, binago na niya. The moment that we receive Christ in our lives, binihisan niya na po tayo ng bagong pagkatao. At ito po ay isang patunay ng ating pagsunod sa ating Diyos. Na tayo'y nababago, tayo'y binabago at patuloy na babaguhin ng ating Panginoon. And number 3, ito daw po yung katunayan ng pagkakaroon natin ng tunay na pananampalataya. Yung pagkakaroon natin ng tunay na pananampalataya, kung tayo po ay sinasabi natin that we have faith in Christ, yung pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos, ang patotoo niyan ay talagang nagbubunga.
no, nagkakaroon ng manifestation yung ating pananampalataya. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siya'y nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. No? So malinaw po ang naipaalala sa atin na ang patunay po na ito ay hindi yung mismong katiyakan din ng ating kaligtasan. No? Katulad po ng emphasis ni Brother Jonas last week, yung mga yung pong mga manifestation, yung mga good works na lumalabas, na dapat nakikita at nade-develop sa ating mga buhay, hindi po ito yung requirements for our salvation. So that's why we always say, we are not talking about salvation here, mga kapatid. Bakit ba kailangan pang ipaalala sa atin ni Brother Joel, ni Brother Bebong, ni Brother Jonas, yung mga bagay na ito, no, na kailangan mamuhay tayo ng mabuti, no? Hindi po ito dahil gusto natin na matiyak yung ating salvation, ano, sapagkat ibang topic po, no, iyon, ibang usapan po iyon. Because tayo po dito sa church naniniwala tayo, no, that we are saved by grace through faith in God. Amen? In Christ Jesus, no? Iyan po ay bahagi ng ating statement of faith, no? So ito pong mga mabubuting bagay na ito, kasunod po ito ng ating tunay na pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. No? Sabi ko nga po, ito po ay malinaw na nakasaad sa ating statement of faith, no, sa ating church, no, sa church ng Panginoon dito sa Balita. We believe that we are saved by grace through faith in God, in Christ Jesus, ano, si Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. No? We believe that we must be born again. So ito po yung mga bagay na talagang pinapanampalatayanan natin na ito lang yung tanging daan para tayo ay magkaroon ng assurance sa ating kaligtasan. Ano? We believe that we have been given the right to be called children of God. John chapter 1 verse 12, we believe, ito po yung sinasabi natin, we believe that good works are the manifestation of our salvation. So I hope malinaw po na sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, no, hindi po ito natin ginugol na maganap at mangyari sa ating mga buhay kasi gusto natin na matiyak yung ating kaligtasan. No? Naniniwala po tayo na yung good works, it is the manifestation of our salvation. Ephesians 2:10. No? And also, as part of our core belief, ating statement of faith, no, we also believe in the confession and forgiveness of sins. 1 John chapter 1 verses 5 to 10. So I hope na-establish po nating mabuti yun. Kasi sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, mahalaga na malinaw po sa atin yung mga bagay na ito. Amen? Malinaw po ba? No? So ngayong umaga pong ito, sa pagpapatuloy po natin ng ating pag-aaral, we will continue our study in Matthew chapter 5 verse 21 to 30. Medyo mahaba, Huwag po kayong mag-alala. Diksian lang po natin. Ang magpapahaba lang po talaga dito pag may nakita ako natutulog. No? Kaya lagi lamang po kayong nakadila dapat. So before we read ang ating pong teksto sa umagang ito, isamahan niyo muna po ako sa isang maiksing panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po sa umagang ito, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila, Panginoon. Ama, sa umagang ito, we invite the Holy Spirit to continue to dwell in this place, Father God. We ask the Holy Spirit to continue to open our hearts and our minds na ihanda po ang aming mga buhay na tanggapin ang iyong pagtuturo sa umagang ito. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, yung mga mensaheng maririnig namin sa umagang ito ay hindi lamang magiging kaalaman sa aming mga kaisipan, kundi magiging buhay sa aming mga puso at sa pamamagitan ng biyaya ng inyong banal na Espiritu talagang maipamumuhay at makikita sa aming buhay ang kapangyarihan ng inyong salita. Ama, gamitin niyo po ako sa umagang ito bilang daluyan ng inyong mensahe at nawa talaga, Panginoon, ikaw ang patuloy na maghari sa kalagitnaan ng aming pag-aaral at pagsamba sa umagang ito. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. If you have your Bibles with you, mga kapatid, pwede nyo po itong buksan sa Matthew chapter 5 at basahin po natin yung verses 21 to 26. Sa NLT version po ang sabi dito, "You have heard that it was said to the people long ago,
Do not murder, and anyone who murders will be subject to the judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to this brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire in hell. Therefore, if you're offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. So ayan po, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po itong verses na ito, it talks about yung kautusan ng Panginoon sa Old Testament about committing a murder. No, yung pagpatay. No, bahagi ng 10 utos, sabi doon, huwag kang papatay. And dito po sa ating binasa, nakita natin very clearly that the moment na magalit tayo sa ating kapwa, the moment that we speak yung mga bagay na hindi maganda sa ating kapwa, nagkakasala na tayo sa ating puso. No? Ganun po katindi. Kaya nga, sinasabi natin kanina, ano na yung fulfillment ng Old Covenant na kompleto na ng Panginoon. And because of the truth, no, yung authority po na ituro yung mga bagay na ito, tanging si Jesus lamang yung pwedeng magturo nito. No? Dahil siya lamang po yung nakapulfill ng law. Nakakuha niyo po ba? At ngayon, itong binasa natin na ito, if you would really look deeper doon po sa ating binasa natin na ito, nakita natin kung paanong na-elevate, no? Paano itinaas ni Kristo mismo, no? Yung weight, yung bigat nung kautusan na huwag kang papatay, no? From just being a physical act, ngayon kahit iniisip mo pa lang, nagsabi ka pa lang ng hindi maganda sa kapwa mo, you are already committing murder sa puso mo. Nagkakasala ka na. No? Kaya mahirap sabihin na, no? We are no longer under the Old Covenant. Doon na po kami under na kami ng grace, under na kami ng New Testament Covenant. Di na nag-a-apply sa atin yung Old Covenant. Pero kung titingnan natin, kung iisipin natin, parang mas mabigat pa yata yung bagong utos ni Kristo. Dati kasi sa Old Covenant, di ba? You have to do it, yung actual na act, na i-commit mo yung pagpatay. Doon ka talaga magkakaroon ng judgment. And this time, by just thinking about it, you already committed murder in our heart. Nakakuha po ba natin yun, mga kapatid? No? And doon po sa mga sumusunod na verses 23 at sa mga sumusunod pa, we will no longer focus on this. We will be focusing on verse 22, na kung saan sinasabi nga, na kapag tayo daw po ay nagkaroon ng galit sa ating kapwa, nagkaroon ng mga pananalita against them, we are already committing murder in our heart. Diba? Sabi doon. Kasi po yung mga sumusunod na verses na pag-aralan natin ito recently lang, yung pakikipagkasundo, when we are dealing about conflict. Natatandaan niyo po, siguro last month, we had a very long series about reconciliation, about healing, about restoration. No? So we will no longer focus on those verses kasi nga po ito yung napag-aaralan na natin. Kaya ang focus natin talaga yung verse 21 to 22. And this is very straightforward, mga kapatid. Sabi ko nga, yung pong talatang ito, it reminds us, pinapaalala nito that God's command, Jesus reminds us that God's command goes deeper than outward action. No? Sabi ko nga po kanina, murder is not just murder is not only about taking life. Now, because of this preaching, natutunan natin that it starts in the heart. No? Nagsisimula po ito sa ating mga puso. It begins in the heart. No? May mga hidden anger tayo. No? Meron tayong mga salita na hindi
nakakapagbigay ng buhay sa ating kapwa. Mga salita na nakakapanira sa ating mga kapwa. No? Itong mga bagay po na ito, sinapakita sa atin na, we are already sinning. We are already committing. Ito pong kautasan na ito na do not murder. According to this preaching, mga kapatid. I hope nasusundan po natin, kapag meron tayong mga nakakasirang mga character attitude, yung mga bagay po na ito, we already starting violating yung standard po ng ating Panginoon, yung holy standard ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po, that we always have a heart check. Kaya ba natin yan? Check natin yung ating mga puso. Ano yung i-check natin? Tingnan natin, baka mayroong mga nakatagong galit sa ating mga puso. Meron ba dito mga nakatagong galit? No? So dapat po, we look into our hearts and see talaga, meron ba akong nakatagong galit? Meron ba akong mga salita na bagamat hindi mo pa binibitawan, nandiyan na, nasa laman na ng puso mo, laman na ng isipan mo, na mga salitang hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos, and that word is parang nakatuon sa isang person o sa maraming tao. No? That is already a sin. We already start sinning according to this verse, mga kapatid. No? Meron ba tayong mga naiisip na character assassination? Mga naninira. Tandaan po natin na yung mga bagay na ito, the moment that it enters our heart, we are already violating yung standard po ng ating Panginoon. Yung kanyang inuutos, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na as we look into our hearts, habang tinitingnan natin at nakikita natin, inire-reveal ng Holy Spirit yung nilalaman ng ating mga puso, mahalaga din po na maging ready tayo na magpabago sa ating Diyos. Amen? No? As a disciple of Christ, we are called not just to avoid violence. Bilang mga tunay pong anak ni Kristo, hindi lamang po natin itinuturo na maging mabuti tayo, umiwas tayo sa gulo, kundi itinuturo din po na dapat paunlarin natin. I-cultivate natin, i-nourish natin. Unang-una po yung ating mga puso na maging malaya tayo sa galit. No? Yung ating mga dila, kailangan yan, inaano natin. Iniingatan natin yung ating mga pananalita. Binabantayan natin yung ating mga pananalita, binabantayan natin yung mga words na lumalabas at pinapakawalan natin sa ating mga bibig. No? It's not just about avoiding, hindi ka nga violente, hindi ka nga nakikipag-away physically, pero kung ano-ano naman yung mga hindi magagandang salitang lumalabas sa ating mga bibig. And being a true disciples of Christ, kailangan po nababantayan natin yung ating puso, nababantayan natin yung mga salita, yung ating mga dila, nababantayan natin. At talagang kinukultivate natin na yung mga lalabas lamang na mga salita sa ating mga bibig ay yung mga salita na nakakapagbigay ng buhay sa ating mga kapatid. Amen. Malinaw po ba, mga kapatid? So we have to make sure that we cultivate relationships marked by love. And not only by love, but reconciling love. Bakit mahalaga na lagi tayong ready na makipagkasundo sa ating mga kapatid? Kasi katulad po ng pag-aaral natin ng mga nakaraang buwan, conflict, hindi po natin maiiwasan yan habang tayo ay nasa mundong ito. Tama? No? We will have conflict. Sino po dito mag-asawa? Wala. Buti naman. Puro pala kay single. No? Sa mag-asawa lang, di ba? Hindi natin maiwasan na tayo ay may mga pagtatalo. No? Kaya dapat we are always ready to be reconciled. We build our relationship sa ating mga kapatiran. And we are ready na kahit nasasaktan tayo, we are ready to forgive, we are ready to be reconciled. And that is a true manifestation of love na nagmumula po sa ating Diyos. Malinaw po ba, mga kapatid? Yan, malapit na po tayo matapos. Gising na. Kasi pag gumanap ako ganun, talaga haba ulit ako. So, napaka-importante, mga kapatid, na yung mga bagay na ito ay maipaalala sa atin.
at muli tayong ma-encourage to really live and pursue yung pong pamumuhay na sang-ayon doon sa standard po ng ating Diyos. Malinaw po ba? May standard kasi ang Panginoon eh. No? May standard po ang ating Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Nakita niyo po ba yung standard ng ating Panginoon? No? Ano po ang sabi diyan? Maging mabait kayo sa isa't isa. Sino po dito mabait? No? Yes, ayun din. Asawa ko, napakabait. Hindi naman ako makatanggi. No? Huwag tayong kumontra kasi yan. Nawala tuloy ako. Biro lang po yun. Napakabait po ng asawa ko. At maging mabait kayo sa isa't isa, maging mahabagin, nagpapatawad. Nagpapatawad. Hindi magpatawad. Nagpapatawad, ibig sabihin, patuloy, tuloy-tuloy. Nagpapatawad tayo sa isa't isa, gaya ng kung paano po tayo pinatawad ni Kristo. Amen. No, ito po yung standard ng Panginoon eh. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 18, kung maaari daw, hanggang sa inyong makakaya, ay makapamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. No, hangga't maaari. Grabe yung ginamit na mga salita. Hangga't maaari. Hanggang inyong makakaya. No? Of course, sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon, ay makapamuhay tayo ng mapayapa, no, sa lahat ng tao. Napakahalaga po mga kapatid na maging maingat tayo. Sabi nga po sa mga verses na ito, ay mamuhay tayo na may kapayapaan, no? Kasama yung ating mga kapatid, yung ating mga kapatiran, no? Iwasan po natin kahit mag-isip man lang ng hindi maganda sa ating mga kapwa, no? Lalo tigit sa mga taong malapit sa iyo, no? O minsan may masalubong ka lang sa kalsada, no? Minsan makat ka lang yung isip natin ala na bumabagsak na agad tayo. Tama ba mga kapatid? No? Mga ka-cell group ko, tama ba? No. Masyado kaming mababilis mag-drive. Hindi. Masyadong mabilis uminit. Sabi ng Panginoon, sa pag-iisip man lang, sa pagbibitaw man lang ng mga salita, iwasan po natin na tayo magkasala. Iwasan natin 'to mga kapatid, Kaya kaya sabi doon sa doon sa isang beatitude, anong sabi doon? Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. So tanda po ng isang pagiging tunay na anak ng Diyos, ayun tayo mapayapa, no? That we choose peace over violence. Mas pinipili natin makipagkasundo. Mas pinipili natin na magpakumbaba kaysa makipagsabayan, no? O kaysa makipagmataasan, o kaysa i-point out natin na mas tama ako. Mas tama yung ako ang may karapatan dito. Right of way ko to, bigla akong sumingit No? Sino ngayon may kasalanan sa atin, Kung minsan mas mainam pang tayo magparaya, kung mas mainam pang panatiliin natin na maging mapayapa, kalmado sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito'y marka ng pagiging isang tunay ng anak ng Diyos. Amen? Tuloy po natin sa chapter 5 verse 27 to 30. No, ano po ang sabi diyan sa verse 27 to 30? You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than your whole body to go into hell. Grabe po yung verse na yan. No? Madali naman po, very straightforward. Madali naman siya magawan. Sabi dyan, lust also starts in the heart. Yung pong adultery also starts in the heart. Doon sa Old Covenant, kailangan i-commit mo yung actual na adultery. And that is when you will be judged na adulterous ka.
Ngayon dito, pinapakita na the moment that you look lustfully, no, doon po sa yung opposite sex, no, dito yun ang kanyang ipinapakita, ito po yung tinuturo ng Panginoon, ay nagkukumit ka na sa puso mo ng adultery. Kaya ang sinasabi diyan, kung yung mata mo ay nagiging daan upang makumit mo yung kasalanan ito, sabi doon, tanggalin na lang. It is better na mawala yung isang bahagi ng iyong katawan kaysa naman yung buong katawan mo ay mapunta sa impyerno. Gayon din naman kung yung kamay mo nagko-cause for you this to violate this sin or this na mangyari ito sa buhay mo. Sabi ito, putulin mo na lang. Di bali nang kulang ka ng kamay kaysa naman yung buong katawan mo matapon sa impyerno. No? Ganun po katindi yung turo ng Panginoon ni Jesus Christ Himself. And He has all the authority to preach this. Bakit? Kasi Siya lang po yung nakatupad ng lahat ng kautusan. So yun po yung reason why we are always giving emphasis na Jesus Christ fulfilled the law and He did not destroy it. At dito nga po makikita natin na talagang in-elevate pa nga niya. Sabi ko nga, Jesus parang itinaas pa niya yung commands against adultery to the level of the heart. No, sabi ko nga, dati you have to do it and then you will be judged na talagang adulterous ka. Pero this time, by just looking lustfully, you have already committed adultery. Ganun, inilagay niya. Ganun niya ito itinuturo mga kapatid. So hindi lamang po ito tungkol, sabi ko nga, sa physical act, kundi ito po ay pati doon sa pag nagkakaroon tayo ng intentional, na talagang sinasadya natin na magkaroon ng ganong klaseng pag-iisip ng kaisipan. No, bakit po? Dahil nakikita ng Diyos yung motibo po ng ating mga puso. No, kaya hindi natin pwede ilihim Hindi natin pwedeng itago. Sapagkat palagi pong nakikita ng Panginoon yung pong motibo ng ating puso. Kaya yung mga tinatawag po na mga disciples ni Kristo, dapat ang goal natin, mamuhay po tayo na merong kabanalan sa ating mga buhay. Amen. No, meron tayong purity. We must live our lives na nakapagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon by living in holiness. No? And later on po makikita natin kung bakit mahalaga yon. Kaya nga po ngayon, doon sa mga sumusunod na verse, sabi ko nga kanina, sabi pag yung mga bahagi ng katawan mo, it causes you to sin, tanggalin mo na lang. Tapon mo na lang kaysa naman ikaw yung buong katawan mo yung matapon sa impyerno. Ano po ba yung definition ng lust? Tinignan ko po ano po ba yung definition ng lust. Kasi when we say lust, yung mga makamundong pagnanasa, ang una pong pumapasok talaga sa ating kaisipan is yung sexual desire. Kapag tumitingin tayo doon sa ating, pag nakakakita tayo, when we are looking doon sa opposite sex at meron tayong mga kaisipan na tumatakbo na hindi maganda sa ating kalooban, yun yung iniisip natin na lust kung minsan, which is true. Ito po yung sabi doon sa description ng dictionary, lust is usually described as intense or uncontrolled sexual desire, outside of the context of love or marriage. Yung tumitingin ka sa iba, hindi mo naman asawa, tapos kung ano-anong mga hindi magagandang bagay yung tumatakbo sa kaisipan mo, that is what we call sexual desire or sexual lust. Pero mga kapatid, nasabi din po ng dictionary, pwede pala itong, it's about strong craving, strong goal or craving or longing. Not only doon sa mga sexual or sa opposite sex, hindi lamang po yung lust daw, pwede pala itong hindi about sexuality lang. It can be about yung paglulong mo na maging makapangyarihan ka. Na maging powerful ka. Nakikita natin yan. Kita natin yan sa politics natin sa Pilipinas ngayon. That is also lust. Pagnanasa ng kapangyarihan na dapat naman hindi mo nasahin. Yung pagnanasa yung pagnanasa mo about wealth. Yung pagnanasa mo na ikaw ay maging sikat. Yung labis-labis na kasikatan, yung labis-labis na kayamanan. It is also called lust, mga kapatid.
So hindi lamang, although the Lord is talking about sexual, lust here or related po sa sexual, but it is also the Lord is also reminding us na maaaring hindi ka nga ganun, hindi mo nagagawa, hindi nangyayari sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng mga sexual desires outside of marriage or lust. Pero yung buhay naman natin, we are focused and we have that strong craving, desire to be powerful, to be ahead of everybody else. Na ikaw yung mga maging sikat sa larangan na to, ikaw yung maging pinakamayaman sa lugar na to, that is also wrong. Kasi ano ba yung pinuprove ng heart mo? Ano ba yung gustong patunayan ng puso mo? So, ito daw po ay maaari ding maging kasalanan. That can also be called the lust, mga kapatid. Kaya kung babalikan po natin yung mga talata nga doon sa mga dulo ng ating binasa, 29 to 30, sabi ko nga, mabuti pang may mawalang bahagi ng ating mga katawan kaysa tayo pong buong katawan natin ay mapunta sa impyerno. And when we say that, mga kapatid, siguro sa panahon ngayon, pag nadinig ko to, halimbawa, we are committing those sins against us. Sabi ng Bible, dukutin yung mata. Huwag mo naman dukutin yung mata mo, masasaktan ka, masakit. So, maaaring figuratively, the Lord is teaching us. Sinasabi niya ito figuratively. Na kung yung mata mo ang nagiging daanan para mapasok ka ng kalaban at magkaroon ka ng mga ganong di magagandang desire, tanggalin natin. Sa panahon natin, ano ba yung mga bagay na to na pwede nating alisin sa ating mga buhay na maaaring nagkokos sa atin na mahulog po tayo sa kasalanan na ito? Ano yung number 1? Of course, yung cellphones natin, yung mga social media accounts natin, amen? Tama ba? Scroll ng scroll. May mga video na dapat hindi na natin pinapanood, and yet, we are. Pinapanood pa rin natin, tinitingnan pa din natin, tinatangkilik pa din natin. At iyan po ay daan, nagiging daan ng kaaway, para yung ating mga kaisipan ay mapulyot that would lead us to fall dito po sa kasalanang ito. So how you will remove it? Tanggalin mo yung social media account mo kung talagang iyan yung nagkukos sa'yo na mahulog sa kasalanang ito. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, hindi naman literally, dukutin mo yung mata mo. Kahit yung mga bagay lamang na umaagaw ng mas malaking oras mo para i-spend mo na lang sa Panginoon. I-spend mo yung time mo sa Panginoon, and yet naaagaw pa ng mga bagay na ito. Pwede po natin yung alisin at ibawas sa ating mga buhay, mga kapatid. Heart check. Bantayan po natin yung ating mga mata. Make sure natin that when we see things or anyone, mga tao, mga person, o yung opposite sex, when we look at them, make sure na hindi po tayo we are not looking at them na mayroong ibang mga bagay na tumatakbo sa ating kaisipan. Bantayan po natin ang ating mga mata. Kalawa, we have to surrender our desires. Kailangan po i-surrender natin sa Panginoon yung ating mga desires. Na yung tunay na purity, tandaan po natin, nagsisimula yan sa pag-aalay ng ating puso at pagnanasa. Yung mga desires natin. Sabi ko po, I think nung last na tumayo po tayo dito, yung pagbibihi sa atin ng Panginoong Kristo, yung pagbabago po sa atin ni Kristo, kasama po dyan yung mga desires natin, binabago niya. Kaya mahalaga na isuko natin sa Kanya yung mga desires natin. Sabi niya, binihis na sa atin yung bagong pagkatao. The old has gone, the new has come. So patuloy po natin isuko sa Panginoon yung ating mga puso at yung mga pagnanasa, yung mga makamundong pagnanasa na maaaring nandadiyang pa sa ating mga buhay. Isuko po natin itong lahat sa Panginoon. And lastly, heart check. Yung ating po bang dependence ay laging nasa banal na spirito. We have to depend on His Spirit. We have to depend on the Holy Spirit. Tandaan po natin, yung transformation, yung pagbabago po, hindi lamang ito nagsisimula, o natatapos doon sa pagkakaroon natin ng kagustuhan o hindi lamang ito natatapos doon sa pagkakaroon natin ng pagnanasang tayo mabago.
Nakukuha niyo po? Hindi lamang ito willpower, mga kapatid. No, ay gusto kong mabago. Hindi lang doon. Kailangan po ay talagang magkaroon tayo ng pagbabago na dulot ng banal na espiritu, ng gawa ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So, paano po mangyayari yun? Kailangan maging surrender tayo sa Holy Spirit. No, kailangan hayaan natin siya na siya yung magbago sa ating mga buhay, mga kapatid. No? Isuko natin ang lahat sa Kanya. How we will apply this, mga kapatid? Sabi ko nga po kanina, we have to cultivate our inner purity by surrendering everything to Christ. Amen? No? We have to pursue holiness. Sabihin nyo nga po, holiness. Ito po yung gustong makita sa buhay natin ng Panginoon, that we pursue holiness, that we strive to live like Christ. Why? Again, sabi ko nga, hindi natin ipupursue yung holiness kasi ito yung daan mo para magkaroon ka ng assurance of your salvation, kundi ito po yung response mo doon sa salvation na natanggap mo kay Kristo. Noon makapamuhay tayo sa kabanalan, mga kapatid. Amen? God is gracious. Amen? Tama ba? No, na sa lahat po ng ating pagkakamali, bagaman tayo patuloy na nagkakasala, every time na babalik tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran, patatawarin niya tayo. Tama ba? He is gracious. But ang gusto pa rin ng Panginoon, mga kapatid, although He is gracious, ang command niya, gusto niya mamuhay pa rin tayo sa kabanalan. No, hindi porket puno ng biyaya ating Panginoong Hesukristo, magpapatuloy lang tayo sa paggawa ng mali. Nakukuha niyo po? Ano? We have to pursue holiness. Yung holy living. Ano? Hindi po dapat tayo, kung tayo po yung mga tunay na disciples ng Panginoon, dapat hindi na tayo nagagalak, hindi na tayo komportable na nagkakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa kalooban ng Diyos. Dapat mabigat na sa damdamin natin pag nagkakasala tayo. Ano? Hindi yung basta-basta, hindi, patatawarin naman ako ng Lord, okay lang to, tutuloy ko lang to. No? Tandaan po natin, ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan, mga kapatid. No? Ito po yung tunay na marka ng isang tunay na disciple ni Kristo. At tandaan natin, sabi ko nga, ulit-ulit ko pong sinasabi, gracious ang Panginoon, but He also wanted us to live a holy living. No, tawag po yan sa atin ng Panginoon. Basahin niyo po, Hebrews chapter 12 verse 14. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Gusto niyo po bang maranasan? Gusto niyo po bang araw-araw yung presensya ng Panginoon nararanasan niyo kasama niyo? Kasama natin. No, sabi diyan, we have to live a holy life. Amen? No? 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. No, kaya yung mga pag-aaral po na ito, we are sabi ko nga baka yung iba review na lang ito o reminder sa atin. Hindi po para mataas at masabi na yung galing-galing naman ni Brad, hindi nagkakasala. No, because this is what the Lord want to see from us. Na naipamumuhay po natin yung ating buhay na may kabanalan sapagkat siya'y banal. No, we are living under His grace. At yung pamumuhay po na nagagawa, yung kalooban ng ating Diyos ay magagawa lang din naman po talaga natin yan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. No, pero wag po natin kakalimutan that we are called to live a holy life. No? Wag po natin kakalimutan yun. At sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, for God has not called us to impurity, but to holiness. No, 3 verses pa lang po yan. And there, madami pong verses sa Bible that will support ito pong katotohanan na ito na ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo sa kabanalan. Na ang gusto ng Panginoon, nakikita yung bunga nung pagiging isang tunay nating anak ng Diyos. Malinaw po ba, mga kapatid? No?
And I wanted to conclude this morning. Basahin po natin yung Luke chapter 6, verse 43 to 45. Sabi po sa verse 43, sapagkat walang punong kahoy na namumunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga igos ay di naaani mula sa tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay magbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. No? Sabi po, ano yung sabi sa English? Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. No? Kaya pansinin nyo mga kapatid, kapag nabigla kayo, o pag nabigla tayo, alam niyo po yung mga bagay na ito, hindi po ako exempted. Hindi po exempted si Brother Bebong, hindi exempted si Brother Jonas o ang ating praise and worship team. No, mga banal na yan, kakatayo na, nakapagturo na sa harapan. Ano? Yung mga bagay po na ito, lahat paalala sa atin. Tingnan nyo, sabi dito, kung ano daw po yung laman ng ating puso, iyan daw po yung lumalabas sa ating bibig. Tingnan nyo, pag kayo nagulat, ano ba yung unang lumalabas sa bibig nyo pag kayo nagulat? Kapag kayo galit na galit, kapag mataas sa inyong emosyon, ano ba yung mga naiisip nyo? Ano ba yung lumalabas bigla-bigla sa yung mga bibig, sa ating mga bibig? Doon natin makikita ano ba talaga yung tunay na nilalaman ng ating mga puso. Tama ba? Nag-agree ba kayo doon? No? Kaya it is a reminder for us mga kapatid, yung pamumuhay po ng may kabanalan, iyan po ang gusto ng Panginoon na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, God is gracious. Talaga namang gracious at mabiyaya ang Panginoon. Punong-puno ng biyaya. Kaya nga po, kahit tayo nagkukulang, tayo nagkakamali, pag lumapit tayo sa Kanya, talagang yayakapin niya tayo at patatawarin niya tayo. Yung sabi ko nga mga kapatid, hindi dapat tayo nananatili na gano'n na lamang yung ating buhay. Magkakasala ako ngayon, hingi ako ng tawad. Magkakasala ulit ako, hingi ulit ako ng tawad. We must be pursuing holiness. No? Malinaw po ba yung mga kapatid? Let us examine our hearts. Tingnan po natin yung ating mga puso. Wag yung puso ng katabi mo, yung puso mo na lang. Yung puso na lang natin. Hindi mo naman makikita yung puso niyan eh. Pero yung puso mo, alam mo kung ano yung nilalaman, ano yung daladala ng ating mga sariling puso. Kung meron kang natatagong galit, yung kapag nakakakita ka ng opposite sex sa daan, iba yung tumatakbo sa iyong kaisipan. Sabi ng Panginoon, nagkakasala na tayo even without doing the actual act. We have already committed adultery, we have already committed murder in our hearts. And we are subject to the judgment of our Lord Jesus Christ. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, I invite everyone to stand up. Sabi doon, examinin natin yung ating mga puso. Ihanda po natin yung ating mga puso na isurrender natin, yung ating mga desires. Isurrender natin yung ating mga buhay, yung ating mga kaisipan. Baguhin ng Panginoon. Kaya yung sabi sa Romans, magkaroon po tayo ng pagbabago ng ating kaisipan. I-allow natin ang banal na Espiritu na baguhin yung ating kaisipan. Kasi ito po yung kagulugod-lugod at kapuri-puri sa ating Panginoon. Na yung transformation, ma-experience natin. Yung genuine transformation, mararanasan natin sa ating mga buhay. At ito po ay magre-reflect, magmamanifest sa ating mga buhay. Hindi man biglaan, pero unti-unti makikita yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sino po dito yung handa ng magbabago ng puso sa ating Diyos? Amen. Wala po sa ating perfecto dito eh. Kaya nga sabi ko nga,
yung katuruan na to, tanging si Jesus lamang yung may authority to really preach yung mga aral na ito, sapagkat siya lamang po ang nabuhay na hindi nagkasala. Even I myself, no, I am a sinner. No? Na kailangan maya't maya dumudulog sa banal na trono ng ating Diyos. No? Ibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Surrender ang laman ng ating mga puso at isipan. Yung mga kasalanan na nandiyan sa ating mga puso, gusto ng Panginoon ibigay natin sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, sa pagbibihi sa atin ng banal na Espiritu sa araw-araw, makakapamuhay tayo ng may kabanalan. So I invite everyone as we pray this morning, I invite you to pray. Sabi ko nga, hindi ko naman nakikita yung mga puso nyo, hindi ko naman nakikita, nasusubaybayan yung mga buhay nyo. At wala naman akong karapatan na i-judge kayo. Sabi ko, dahil po ako mismo, nagkakulang, nagkakamali, nagkakasala rin. So wala akong may karapatan sa atin. Ikaw, baguhin mo na yan. Ang tanging salita lang po ng Diyos sa makapagpapabago ng ating mga buhay. And that is why, inaalaw ng Panginoon na mapakinggan natin yung mga bagay na ito. Sapagkat ang gusto niya turuan tayo na yung mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanyang pangalan ay ibigay na natin at surrender na natin sa Kanyang harapan. Kung ikaw yung tao na gusto mong ibigay yung nilalaman ng inyong puso sa umagang ito, I invite you to pray right now. Kausapin mo ang Diyos. Isuko natin lahat sa Kanya. Kung mayroong pang galit, mayroong pang tampo, may mga salita na namumuo sa kaisipan mo na nakatutok doon sa kapatid mo, isuko mo na yan sa Panginoon. Gusto ng Panginoon sa umagang ito, baguhin ang ating mga puso at isipan. Gusto ng Panginoon ay ituro niya sa atin kung paanong makapamuhay na naaayon sa Kanyang kabanalan. Kung ikaw naman yung tao na every time na lang na nakakita ka ng ibang ka-opposite sex or probably sa social media, talagang alipin tayo ng mga video na hindi dapat na pinapanood natin that causes us to really sin against the Lord. Ito yung panahon para ibigay natin itong bagay na ito sa Diyos at bigyan tayo ng kalakasan na ma-overcome talaga natin yung mga bagay na ito. So I invite everyone, close your eyes right now and pray. Suko mo yan sa Panginoon. At handa ang Panginoon na tanggapin yung pagpapakumbaba natin at paghingi ng tawad sa mga bagay na ito. At handa ang Panginoon na baguhin ang ating mga puso sa araw-araw. Ituturo niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kung paanong makapamuhay sa kabanalan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Let the Holy Spirit take over. Hallelujah, Jesus. Let the power of your Holy Spirit dwell in us, Father. Work in us. Mag-manifest yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Father God, we welcome you sa linisin. Nakita mo yung aming mga puso, Panginoon, na patuloy na ibinibigay sa iyo, sinusurrender sa iyo ang aming mga desires. So, hallelujah, Jesus. May I invite the worship team?
And as we sing this song, let us once again sing this song, mga kapatid, as our prayer song this morning. Na talagang doon po sa mga nanalangin, sa mga tunay na nanalangin, na, Lord, gusto ko na makalaya dito. Gusto ko na yung puso ko ibigay sa iyo ng buong buo. Gusto ko na yung puso ko ay baguhin mo. Now, as we sing this song, hayaan natin na mangusap ang Panginoon. Patuloy na mangusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan po ng ating awitin na ito. No? Let it be a declaration song. Na Lord, baguhin mo ako. I surrendered my life to you, Jesus. I surrender my heart to you, Jesus. Change me. Renew me. Can you sing that song? Yes, Jesus. Change us, Father. Come live in me, Yes. and all my life Yes. take over. Amen. Come breathe in me, and I will arise on eagle's wings. Come live in me, and all my life take over. Come breathe in me, and I will arise on eagle's wings. Jesus, change us. We surrender our lives to you. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me, and all my life take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me, and all my life take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Yes, God. Yes, Lord Jesus. Take over, Jesus. This is our prayer this morning, Father God. Ama, ito po yung aming hiling sa iyo sa umagang ito. Simula po sa mga oras na ito, Panginoon, that you will take full control ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, we surrender our lives to you. We surrender our hearts to you, Father God, this morning. Ano man pong mga kasalanan na natatagpuan mo at patuloy na nakikita mo sa aming mga puso, lahat ng ito ay sinusurrender namin sa iyong harapan sa umagang ito, O Diyos. At ang dalangin namin, Panginoon, that you will take over our lives.
that you will take full control of our hearts and our minds and our souls, Father God, na ikaw ang maghahari sa aming mga buhay, Panginoon. Na palalayain mo kami sa kasalanan, Panginoon, sa galit na maaaring daladala namin sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Sa umagang ito, tinatanggap namin yung pagpapalaya mo sa amin. Sa last, sa mga makamundong pagnanasa na hindi po na nakakita nyo, hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, ibinababa namin ang aming mga buhay sa inyong banal na harapan. Linisin niyo po kami. Baguhin niyo po kami sa ilalim ng iyong biyaya, sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Nagpapabago kami sa mga oras na ito. Gusto namin, Panginoon, na makapamuhay na nakikita sa amin yung kabanalan mo, O Diyos. Na makapamumuhay kami na may kapayapaan kasama ang aming mga kapatiran, Panginoon Diyos. And even to those na mga hindi namin nakakilala, wala kaming karelasyon, yung mga nakakasalubong man lamang sa daan, Panginoon, na makapamumuhay kami na may kapayapaan, na maaalis sa aming mga puso't isipan yung galit, yung mga hindi namin makontrol na emosyon. Simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang magkokontrol nito sa aming mga buhay. And once again, as we sing this song, let it be a powerful declaration, O God, na talagang inaalaw namin na yung banal na Espiritu mo ang magte-take over ng aming mga buhay. Na simula sa araw na ito, mamumuhay kami na nakapagbibigay ng kaluguran, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, na makapamumuhay kami under your control, O Diyos, na makapamumuhay kami under your lordship, O God, na makikita yung tunay na pagbabago sa aming pananalita, sa aming isip, sa aming buhay, O Diyos, upang patuloy na mabigay yung glory sa iyong pangalan, O Diyos. And once again, let us sing this song na mayroong conviction sa ating mga puso na ikaw, O Diyos, ang may kontrol ng aking buhay ngayon at sa mga susunod na araw ng aking buhay hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Ikaw naman ang may kontrol ng aking buhay. Let's sing this song once again, O. Live in me, O God. Come live in me. Hallelujah. All my life. Yes, Lord, take over. Take over. Take over. Holy Spirit, take over. Come Yes, live in Jesus. me. Yes, Lord. Hallelujah. Will arise. Once again, with a loud voice, with a loud declaration, live in us, O God. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take over. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome you. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. Come live in me, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. Purihin po natin ang Panginoon. Tunay nga po ang sinabi ng kanyang salita. Sa sarili po natin, hindi natin kaya, pero kahanga-hanga po ang kahabagan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Isuko po natin sa Kanya pagkat bibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan niyo katulad ng lakas ng isang agila. Muli, tayo po'y magpuri sa Panginoon. Hallelujah!
Diyos na makapangyarihan, tanging lakas at aming sandigan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, ikaw ay walang katulad. Minsan pa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, tanging lakas at aming sandigan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, ikaw ay walang katulad. So sing. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Paghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, ikaw ay walang katulad. Amen. Walang katulad ang ating Diyos. Amen? Amen. Ano, matadownload na ba natin to sa Spotify? Di ba? Yeah. So again, doon po sa mga hindi natin nakasama last week, ito po ay composition ni Brother Wilson, and then pati ba si Tim or some music, no, in-arrange po na ating. So ito po ay composition ng ating worship team. So praise God sa buhay po ng ating worship team. Ano? So before I give kay Brother Bebong po sa benediction, ano? So quick announcement lang po. This afternoon may women's fellowship. So yung mga gusto pong actually we encourage yung mga women po to join yung women's fellowship this afternoon at 1 p.m. And then this coming Saturday magkakaroon po tayo ng prayer night. No, so every last Saturday of the month, mayroon po tayong worship night. Alternating po yan. Worship night, prayer night, worship night, prayer night. And this month, we will be coming together and we will have a prayer night. At yan po ay mag-i-start ng 6 p.m. this coming Saturday. Okay po ba yun? Halina, again, patuloy po natin po rin ng Panginoon. And I'm calling Brother Bebong para po sa ating benediction. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.
Are you blessed this morning? Kanina habang narikinig ko ako kay Brother Joel, the Lord reminded me that the reason why He is telling us yung mga bagay na yun is because He loves us so much. Sa totoo, we thought na dinadagdagan ba ng Panginoong Jesucristo, pinapahirap ba niya? Actually, it is not the case. The case is really, kasi kung minsan, para rin ho tayo yung mga tigasunod ng araw. Anong ibig ko pong sabihin? For as long as we appear holy, we look holy, we think that we are holy. Nakukuha niyo po yung ibig ko pong sabihin. Because ganito ang tingin sa akin ng mga tao, okay na ako. Pero the Lord is reminding us, it is not about what the people see in us, but it is about what God sees in you. Nakuha po natin. Remember ho, when King David, who is called a man after God's own heart, sinned against the Lord, there was a time na parang kampante lang ho siya. It was when the time na nagkaroon siya ng pagkakasala, bakit ho? Saan nagsimula? Sa heart niya muna. Kasi sabi ng Bible, when kings were supposed to go to war, nandoon po si King David. Nagstay ho siya dun sa castle, no? Tapos dun sa on top sa kanyang castle, nakita niya may naliligo. Ang pangalan ho nung naliligo ay si Bathsheba. No, kaya pala naliligo, bat kasi, no? Naho. So nakita niya, tapos pinagnasaan niya. And actually, sabi niya, sino ba yung babaeng yun? And his man told him, is it not Bathsheba, the wife of Uriah? Si Uriah ho ay isang mighty man na sobrang devoted ho kay David. Ano, winarningan na ho siya indirectly eh. Mahirap lang ho talagang mag-warn sa hari eh. Baka pagka kinontra mo yung hari, ano ho. Pero sinabi niya, hindi ba asawa yan ni Uriah? Yung isa sa mga tapat mong lingkod. Pero hindi pa rin ho siya nagpatinag. Ano ang ginawa niya? Pinakuha niya yung babae, sinipingan niya yung babae, and he committed adultery. Ito na po yung storya. After so many days, no, or weeks, or even months, habang nakikipagdigma pa rin po sila Uriah, kasama po yung kanyang mga general, dumating ho yung balita kay King David. Si Bathsheba ay nagdadalang tao. Ano ang ginawa ni King David? Para pagtakpan yung kasalanan niya, pinauwi si Bathsheba. Sa harap ng hari, no, nagkwentuhan sila, o kamusta na yung digmaan? Ano na ang nangyayari? Tapos habang nagkikwentuhan sila, pilit niya hong nilalasing si Uriah. And after na kumain at na nakainom si Uriah, pinauuwi niyang pilit doon sa kanyang bahay. Pero alam niyo po ginawa ni Uriah? Sa halip na umuwi siya doon sa tahanan sa loob para ma-enjoy niya yung presensya ng kanyang asawa, natulog ho siya sa labas ng bahay. Nung nabalitaan ho to ni King David, sabi niya, ba't di ka umuwi? Alam niyo po ang sabi ni Uriah? Habang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay nasa digmaan at ang habang mga kasama ko ay nasa digmaan, paano ko maaatim sa aking puso na pumasok sa aming bahay at ma-enjoy ko yung pleasure kasama ng aking asawa? Grabe ho siguro. Ano sabi ho siguro ni King David? Grabe naman yung katapatan ng taong to. Inulit niya po ulit. Kumain sila, uminom sila. In the hope na sa pagkakataong ito, umuwi na yung kanyang asawa para lumabas that it is not him who committed mistakes, but it is Uriah sa kanyang pag-uwi. Pero ano pong nangyari pagkatapos? Ganon pa rin ho ang ginawa ni Uriah. Ano pong ginawa ni King David? Si King David ho, gumawa ng sulat para ho kay Joab doon sa kanyang general, at doon sa sulat ho na yon, sabi niya, pagdating mo doon, ibigay mo sa iyong general. Nakasulat ho doon sa sulat, ang may dala ng sulat na ito ay si Uriah. Ilagay mo siya kung saan pinakamahigpit ang pakikipaglaban. At kapag ka nagkaroon na ng mahigpit na paglalaban, umatras kayo. Alam na po ng general kung anong ibig sabihin ho ni Haring David. Ipapapatay ho nila si Uriah. Lumipas ho ang mga araw, it is as if wala hong nangyari. Then one day, a prophet by the name of Nathan came to King David to tell a story. Sabi ho ng prophet, King David, may isang bagay akong idudulog sa iyo.
may isang mayaman, napakarami niyang pag-aaring mga tupa. At nung mayroon, at siya ay may kapitbahay. Yung kapitbahay niya na ito ay may alagang isang tupa. Alam mo ba, King David, yung ginagawa ng kapitbahay para sa tupa, itinuturing niyang parang anak yung kanyang alagang tupa kasama ng kanyang sambahayan. Isang araw, Haring David, may dumating na panauhin ang mayaman na tao. Pero para pakainin ang kanyang bisita, hindi siya kumuha ng tupa mula sa kanyang mga alaga. Kinuha niya ang alaga ng kanyang kapitbahay, pinatay ito para ihain sa kanyang bisita. Nagpuyos ho yung galit ni Haring David. Sabi niya, napakasama ng taong yan. Ang dapat sa taong yan ay mamatay. Alam niyo po ang sabi ni Propeta Nathan, Haring David, yung taong yon ay walang iba kundi ikaw. Alam niyo, doon ho na-realize kung gaano kalaki ang kanyang pagkakasala. Tumangis ho si Haring David, humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. And in fact, one of the most read na Psalm po, yung Psalm 51, it is because of that incident. Alam niyo po, doon sa Psalm po na yun, sinasabi kung papaano hindi siya nakakatulog, kung papaano ang luha niya ay halos bumabaha dahil sa pagtatangis ng kanyang puso. Pero alam niyo po ang sabi sa 51 verse 10, sabi niya, Lord, create in me a new heart and put a spirit and a right spirit within me. Panginoon, bigyan niyo po ako ng malinis na puso. Panginoon, bigyan niyo po ako ng tamang espiritu. Alam niyo po yung prayer ni Haring David na yon? Sabi po sa book of Ezekiel, chapter 36, verse 26. Bagamat iba na po yung pinatutungkulan doon, pero it is the same answer as the prayer of King David. Anong sabi po doon? I will give you a new heart and I will put a right spirit within you. Bibigyan kita ng bagong puso. I will remove your heart of stone from your flesh and I will put a heart of flesh in you. The problem is not really about what the people see sa nakikita nila sa atin. Kasi madali hong magpanggap. Kaya nga ho yung mga Pariseo, akala nila banal na banal ho sila eh. Kaya nga ho na-offend sila sa ating Panginoong Jesucristo when the Lord is revealing to them that the real issue is not what is being seen on the outside, but what is being seen by the Lord in your heart. Pwede tayong magpanggap sa isa't isa, pero sa Panginoon, wala ho tayong maitatago. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga alagad, akala niyo ba yung pagkakasala lang yung pumatay? Hindi. Ang pagkakasala nagmumula sa puso. Pero alam niyo po yung pangako na ibinigay ng Panginoong Jesucristo? If anyone is in Christ, kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Bago ang iyong puso, bago ang iyong spirito. Yung hindi mo kayang gawin ng Panginoon para sa iyo. So today we are reminded that the Lord doesn't want us to have this illusion, Lord, I am okay. No? Kasi ginagawa ko to, ganito ang nakikita sa akin, ganito ang mga bagay na pinoproject ko. Ayaw ng Diyos nun. Kasi ang gusto ng Diyos, sabi niya, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ako, tumitingin ako sa puso. And right now, kagaya ng ginawa po ni Brother Joel as he led us in prayer, may that prayer came from our heart. Lord, renew in me a new heart. Bigyan mo ako ng bagong puso at bigyan mo ako ng bagong espiritu. He could do that for you. Basta maging surrendered lang tayo sa ating Panginoon. For what we cannot do for ourselves, God is able to do for us. And as we receive yung benediction,
Sabi po sa book of Jude, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ before all ages, now and forever. Amen. God bless you, everyone. Thank you. Amen. Maraming salamat po sa aming mga nakasama today, mga nakasama namin online. See you po this coming Saturday sa ating prayer night. God bless everyone.